Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So ngayon na po, magsisimula yung confirmation hearing ni Digong sa The Hague sa ICC. Sa report ng Billionaire News Channel, ito daw po mga kababayan yung mga participants in Duterte's ICC trial. Siyempre, nandyan yung mga judges, si Judge Julia Antonila Motok, si Judge Rene Adelaide Sophie Gansu, and si Judge Maria del Socorro Flores Liera. Ang Office of the Prosecutor represented by Mami Mandaye Nyang, Deputy Prosecutor. Sa defense po, napakarami matindi. Yung team ni Defense Lead Counsel, si Kaufman, Nicholas Kaufman, tapos yung Associate Counsel niya si Dove Jacobs. May representatives of the victims naman po, sina Joel Batuyan, Gilbert Andres, Paulina Masida. Pero ang sabi, may 6 na mga dating mga officials ni Digong na mga abogado, si Panelo, si Mejadlia, si dating Chief Legal Counsel Salvador Panelo, dating Labor Secretary Silvestre Bello, dating LTFRB Chief Martin Delgra, dating BIR Commissioner Cesar Dulay, at dating PAGCO President Alfredo Lim. Magsisilbi daw na Filipino legal team. So, abangan natin yan mamaya mga kababayan. Ito naman yung mga nakaantabay. Campaign Network for Justice and Accountability. Duterte panagutin. Nagsagawa naman dito po ng mga protest yung mga grupo para ipanawagan ang conviction ni Duterte. Ito yung People Power versus Duterte AGK. Sabi dyan, the Akbayan Party List and si Club stage a protest rally, dub People Power versus Duterte AGK at the Boy Scout Circle ngayong araw na to. So matindi talaga pala yung legal team niya Mr. Maravillas ni Digong. Ang tanong ng marami, saan kaya niya daw kinukuha yung pondo sa kanilang ICC defense? At madalas na biyahe sa padahig. Yan ang tanong ng karamihan. So ito po ay issue ng accountability, transparency at integridad sa paggamit ng pondo. Lalo na po ang pamilya ay matagal nang nasa serbisyo publiko. So karapatan ng taong bayan na magtanong kung sino po yung nagbabayad ng milyon-milyong gastos nila sa legal defense at pagbabiyahe doon mga kababayan. Tugma ba ito sa SALN? At kung hindi tugma, ano yung paliwanag? Kasi si Sara po, based sa kanyang SALN, yan yung data Net worth December 2024, 88 million plus. Tumaas siya ng 1,120% increase. Ang ganitong pag-increase po, mga kababayan ng net worth, hindi po siya ordinaryong pagtaas. Ganitong increase po, ang tawag dyan, milagro. Pag nasa pribado ka, it's a miracle mga kababayan na more than 1,000% increase. Business miracle kung may negosyo. Isa gobyerno naman po, fixed salary. Di ba po? So ang tanong, ano yung primary source mga kababayan sa paglago ng yaman? Si Digong naman po, mga kababayan, net worth niya noong June 2022, 37 million mula 9 million noong 2007. Noong 2017, 28 million. So halos sa triple po. Sa loob ng isang dekada nang nasa gobyerno po siya. Si Pulong naman, mga kababayan, 27 million. Yan 2017 mula sa 8 million 2007, may 233% increase. Si Baste naman po, 1.08 million.
Recent salin hindi widely published bilang mayor ng Davao. So pag kinumbine mo siya mga kababayan, kahit pagsamasamahin po siya, hindi po ito umaabot sa bilyon-bilyon. Ngayon, dito po pumapasok yung mas na mabigat na tanong. Kasi po, ito yung mga lumalabas na balita na ang attorney's fee ni Kaufman, yung team niya, 140 to 150 million daw po per month. So pag kinompute mo po mga kababayan, mula March 2025 hanggang February 2026 ngayon, ang approximate po na nagastos na nila umaabot sa 1.6 billion. Compute ninyo po. So kung galing po sa personal nilang yaman, ubos na. Bangkarote na sila mga kababayan dapat. Ngayon, kung hindi sapat ang declared wealth sa salin po, saan galing yung pera? Yan ang seryosong tanong mga kababayan. Personal funds ba nila? May donor ba sila? Government resources ba yan? O foreign backers? Di ba mapapatanong ka talaga ng ganyan mga kababayan kung paano nila kinakaya? O baka naman may tagong yaman talaga sila na dapat malaman ng taong bayan? Di ba pa? Kasi mga public official sila. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit parte sa target ng mga nag-file ng impeachment laban kay Sara Duterte yung mabuksan yung bank accounts. Yung sinasabi po ni Trillanes na joint bank account ni Digong at saka ni Sara sa BPI. Julia Vargas sa branch sa Pasig City, remember? Nang sabi ni Trillanes, dito dumaan daw yung bilyon-bilyon. Yung mga aligasyon ni Trillanes na konektado daw sa drug lords. Ganon yung mga sinasabi ni Trillanes. Kaya nang mabanggit ito doon sa investigasyon ng Congress na naghamon si Trillanes na buksan, uminit yung ulo ni Digong. Gustong ampasin ng microphone si Trillanes. Di ba? So ang challenge ngayon sa mga Duterte ay simple lang mga kababayan. Sagutin nila ang mga tanong, saan nanggagaling ang pambayad nila kay Kaufman? Ilang buwan na po ang bayad? May foreign funding ba dito? May Chinese financial backing ba? May government funding ba na redirect? Kung personal funds naman, dapat ibigay nila yung breakdown. Kung donors naman, sino yung donors? Transparency mga kababayan, remove suspicion. Pero kung tahimik po, ay talagang magdududa ang ating mga mamamayang Filipino. So bakit po kailangang malaman ng mga tao, ng publiko? Kasi po, buwis po ng taong bayan ang bumubuhay sa gobyerno. Ang mga public officials are trustees, hindi po sila mga monarchs. At ang accountability po, hindi po yan harassment. At kapag hindi po tayo nagtatanong, nagiging normal na lang ang hindi nagpapaliwanag. At kapag naging normal ang hindi pagpapaliwanag, doon po nagsisimula ang sistemang walang pananagutan. So ang isyong ito po ay hindi kulay, hindi kampo, hindi po ito personality war. Ito po ay tanong ng integridad. So kung ang isang pamilya na nasa gobyerno ay kayang maglabas ng 1.6 billion sa loob po ng isang taon para sa international legal defense, habang ang kanilang combined net worth hindi umaabot sa ganitong antas, hindi po galit ang tanong, hindi paninira ang tanong. Ito po ay obligasyon ng mga mamamayan. Kasi po, habang hindi po malinaw yung sagot, nagiging lehitimo po yung pagdududa ng mga tao. Tama po. Kasi po sa demokrasya, ang kapangyarihan po ay may kaakibat na pananagutan. So kung malinis, ipakita. Kung legal po, patunayan na galing sa legal. Kung may paliwanag, ilahad. Kasi po, ang taong bayan ay hindi dapat bulag. At ang pera, mga kababayan, lalo na kung bilyon-bilyon, hindi dapat po misteryo. Tama po mga kababayan. Sabi ni Kaufman, 100% daw siya. Naniniwala siya 100% inosente daw si Digong. O di wow.
inosente sa extrajudicial killings. Pakinggan natin yung kanyang pahayag. Tell us about the confirmation of charges hearing. It seems unique to the ICC. Am I correct? Yes, it's a unique creature, and it's unique to the ICE. How can I put it, to the international criminal tribunals, if I can put it that way. If you compare it to the common law system, maybe in the United Kingdom, it's more or less akin to a grandiose committal proceeding where the court essentially examines the sufficiency of evidence to determine whether or not it's justifiable and economically viable to have a trial. Because, of course, that takes a long time. It involves considerable expense, bringing witnesses from all over the world. And it wouldn't be worth that unless there was a certain level of evidence that had already been satisfied. So let me explain the three standards of proof at the International Criminal Court. You have the first basic standard of proof, which is reasonable grounds. Reasonable grounds to believe that someone has committed a crime, and that standard the prosecution succeeded in convincing the judges existed, and that was the basis for issuing the arrest warrant against the former president. Obviously, we all know that at the end of a criminal trial, you have to satisfy, if you're the prosecution, the standard of proof, which is called beyond reasonable doubt. And that is a very high standard of proof. Confirmation, it's somewhere in between. It's a standard which is called substantial grounds to believe. Namely, are there substantial grounds to believe that the former president committed the crimes that the prosecution alleges that he committed? So that's the role of the prosecution. The defense doesn't have to do anything with respect to proving things. It doesn't have to prove Mr. Duterte's innocence. All it has to do is show that substantial grounds to believe that he committed a crime don't exist. And we can do that on the basis of the evidence that we've examined. Now, I'm not going to litigate it now because I have to make all my arguments in court. But over the next week, we will present those arguments. Oh, okay. So not to prove his innocence, but to counter the evidence that will be provided by the prosecution. Yeah, You have been that's given right. the most time in the presentation. How do you plan to? Well, the most time in the presentation is because I asked for the most time in the presentation. The prosecution believed that they only need three hours. Now, I don't want you to believe that because I said we don't have to prove the former president's innocence, that I'm accepting in some way, God forbid, that he's not innocent. I'm far from it. He is innocent, and I 100% believe because the evidence that has been brought against him doesn't make out the prosecution case against him, and I believe that when he made those speeches, he didn't make them with criminal intent. So this is what the process is going to be all about. And our job, as I said, is to chip away at the prosecution evidence and try and convince the judges that they shouldn't let this case go to trial, when all the while we know that there is still the issue of jurisdiction pending before the appeals chamber. This is unique, I must say this, and this is something that is worth stressing. Yan mga kababayan, si Atty. Kaufman na ang sabi, ang legal team, 140 to 150 million a month ang bayad sa kanya. So umaabot na po ng more than 1 billion, 1.6 billion. Di ba? So yun ang tanong. Paano kinakaya mga kababayan ng mga Duterte mabayaran po yung legal fees? Idagdag mo pa yung mga pag-travel ni Sara at kanyang buong pamilya. Di ba po? With the security pa ni Sara, kasama accommodation, hotels, etc., pagkain, transportation. Grabing gastos mga kababayan. So anyway, yun lang po ang ating short video ngayon. Abangan natin mamaya yung kanyang confirmation hearing. Pero si Digong, alam naman natin na hindi man a-attend sa confirmation hearing at tinayaan na ng ICC Chamber 1. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.